Hello mga kabayan, kamusta na po kayong lahat? Si Mangosi po ito at isang OFW ngayon dito sa Canada. So bago ko magsimula, gusto ko muna magpasalamat sa lahat ng mga nanood ng last ng video ko. Maraming salamat po. And nadagdagan nga po pala ako ng followers na 200 plus. Kaya thank you very much po sa inyo lahat. So for today, gusto ko lang po sana i-share sa inyo yung tungkol sa pag-apply ko ng EI. Pero bago yan, intro po muna ako. Welcome back. So, bago po yan, gusto ko munang i-share sa inyo ito. Meron kasi akong isang followers sa Facebook at nakaka-chat ko na rin siya. Since meron naman akong permit niya para i-post ko ito, i-share ko ngayon sa inyo. Nagpunta kasi siya sa isang cargo shipment, magpapabox. Ngayon, pagdating niya dun sa cargo na yun, nakita daw niya na pila-pila daw yung mga Pilipino na magpapabox pabalik ng Pilipinas. So, ibig sabihin lang, marami na sa mga kababayan natin ang naapektuhan ng paghihigpit dito sa Canada. So nakakalungkot lalo na yung may mga bata kasi sila talaga yung maapektuhan dahil nakapag-adjust na sila dito sa Canada. Yung buhay nila, yung eskwelahan nila, mga kaibigan nila. Although ang bata is madaling nakakapag-adjust. Alam niyo po, doon sa mga pamilya na ganitong nasa sitwasyon na pauwi na ulit ng Pilipinas, meron kasing mga handa, hindi handa, at saka yung talagang hindi na nila inaasahan na pabalik pa sila ng Pilipinas. Alam niyo ba kung bakit? Kasi katulad namin, hindi kami nakapunta rito ng libre. So nung pumunta kami dito, as in walang-wala na kami. Yung pera na pinangpunta namin dito, pina-apply namin dito, is inutang pa namin yun sa mga tiyahin ng aking asawa. Kaya sa ngayon, yung mga uuwi na nahihirapan o hindi nila matanggap, kasi meron po silang mga dahilan kung bakit. Katulad ng yung iba, nagbenta na sila ng bahay, ng sasakyan, ng ari-arian at kung ano-ano pa or mga negosyo. So wala na silang babalikan sa Pilipinas. Kaya yung iba talagang nahihirapan silang tanggapin, nababalik na sila sa Pilipinas. Ngayon, may mga nagtatanong, ilang taon na po ba kayo dyan? Bakit hindi po kayo naging permanent residents? Hindi kasi ganun kadali yun. Tulad ng sitwasyon ko, nung nasa Alberta pa ako, naghihintay na lang ako ng isang documents para makapag-submit ng PR. Pero yung hinihingi kong documents na yun, yung employer's recommendation, hindi kaagad siya na-release hanggang sa nasaraduhan na kami ng pathway. So, hindi lang ako yung naghihintay nun. May mga kasabay pa ako. Pero, kung natanggap namin yung documents na yun, sana naghihintay na lang kami ng approval ng application na na-submit na sana namin. So, meaning to say, hindi pa talaga para or hindi pa destined na maging PR kami. So, binigyan pa ulit kami ng opportunity na makalipat dito sa New Brunswick para kahit pa paano makapag-extend. Pero ang nahanap nga namin ngayon is yung seasonal. So yung seasonal na yan, wala pa siyang open pathway para ma-PR kami. So meaning to say, maghihintay muna kami ng bagong opportunity na makahanap ulit ng bagong pagkakataon na may malilipatan na pwede kaming ma-PR. Pero for now, dahil nga naghihigpit ang immigration ng Canada, nagbabawas sila. So, ang dami na namang naapektuhan. So, kaya naman ngayon, inabot na kami dito ng off-season sa trabaho namin. Pero hindi pa rin kami nakakahanap ng malilipatan na may PR. Kasi wala pa naman talaga kaming planong umalis dito. Una sa lahat, gusto namin munang makabayad ng gratitude doon sa company na sumalba sa family ko para magkaroon ng status dito sa Canada. Although sinabi naman sa amin ng interview na kung may malilipatan kayo, magpaalam lang kayo ng maayos. So far wala pa kasi una sa lahat, masaya. Pangalawa, gusto muna namin mag-spend ng time sa company. Isi-share ko na sa inyo kung paano kami nagsimula na mag-apply ng EI. Ngayon, dahil nga layoff na kami, naghihintay na lang kami ng ROE from the company. Yung taga-office namin, isi-send na lang sa email namin yung mga ROE
para at least mai-submit na namin sa Service Canada. Pero kung may access kayo sa My Service Canada account, pwede nyo makita yung ROE ninyo doon. So hindi nyo na kailangan hintayin yung manggagaling sa office. Pero katulad nga nung sa amin, hanggat hindi kami nakakapag-update ng SIN kasi wala pa akong work permit, naka-implied pa rin ako. So yung SIN number, kailangan mong i-update ngayon sa Service Canada para makapag-access ka ngayon sa My Service Canada account. Magulo ba? So ganun yun. Ngayon kung may ROE ka na, pumunta ka na sa My Service Canada. Pagdating mo doon, wala ka namang ibang gagawin kundi pumila at sasabihin mo lang sa kanila na mag-apply ka ng EI. Pagkatapos nun, nahanapan ka na nila ng work permit na luma at saka yung bagong work permit mo. Pero kung wala ka namang bagong work permit at naka-implied ka pa, hingin lang nila sa iyo yung kopya ng implied mo. So step by step ka nilang i-guide sa computer kung paano mo fill out yung mga questions doon sa computer. Sobrang dali lang. Kaya ang kailangan mo lang gawin is pumunta ka sa Service Canada, dalhin mo yung mga documents na sinabi ko, and then boom, yun na. Yung same day na yun, na nag-file kami, nag-apply kami ng EI, maaga kami nag-apply ng EI sa My Service Canada kasi inagahan namin dahil nga ina-expect namin na nung nag-announce na yung company namin na magbibigay na ng ROE. So in-expect namin na maraming pupunta para mag-apply ng EI. Kaya inagahan namin. So nung natapos na kami nung hapon, tinawagan na rin kagad ako ng agent na kailangan ko daw i-submit yung implied status ko ng hard copy. Pero meron na akong pinascan copy sa kanila. Iba-iba kasi yung mga agent eh. Merong agent na tatawag na sa'yo pagka-apply mo. Meron namang agent na natanggap mo na yung code mo, hindi ka pa rin natatawagan. May breakdown ka na ng matatanggap mo sa EI, hindi ka pa rin natatawagan. May ganun eh. Kaya kapag ka may tumawag sa'yo, lagi mong sasagutin in a polite way. Kasi alam mo na may kailangan tayo sa mga agent, kailangan i-assist nila tayo. Ngayon, itatanong lang nila yung previous job mo. Kung halimbawang finish contract ka, okay na yun. Pero kung quit ka, tatanungin din nila kung bakit, kung ano ba yung naging dahilan. Kasi yung ibang mga nagko-quit, kasi nilalagay ng company quit. Pero yung iba kasi sinasabi nila na maghanap na kayo ng trabaho bago pa kayo maubusan ng status. So yun, nagko-quit sila ng maaga. So same nung nangyari sa amin. Nag-quit kami. So pag tinawagan kami ng agent, hindi yun actually quit. Pwede mong i-explain sa kanila na kailangan na kasi namin mag-move sa another province para makapagsimula na. Kaya maaga kaming nag-resign sa trabaho with the consent ng employer. Ganun lang ang sasabihin ninyo. Tapos, maraming tanong tungkol lang naman sa personal mo. And then, eventually, tatanong nila, naghahanap ka ba ng trabaho? So, yun, sasabihin mo lang sa kanila, naghahanap ka talaga ng trabaho. Yung mga naunang nag-EI, sinabihan nila kami na at least 5 yung pinasahan mo. Kasi yung ibang agent, tatanungin nila kung nag-apply ka ba sa Indeed or sa job bank or through email lang. Kailangan alam mo kasi tinatanong din nila kahit hindi related sa experience mo. Basta ang mahalaga, naghahanap ka ng trabaho. After ng 7 days, naka-receive na kami ng, ipopost ko na lang dyan sa screen. So nakakuha na kami ng code sa Canada Post dito sa area namin. So nagpunta na kami ng Service Canada dito sa may Richie Bukto. So nagpaturo kami kung paano kami mag-update o magre-report. Kasi nga kailangan magre-report kayo every week. So ang reporting namin is every Saturday. Pwede na kami mag-report ng Friday. So doon pa lang kami sa stage na yun, nagre-report pa lang kami. Pero hindi pa kami na-approve. Yung mga kabatch namin, kasi ganito yun. Ako natawagan na may code na, pero wala pa akong breakdown ng claim ko. Yung misis ko, may code na hindi pa natawagan, wala ring breakdown ng claim niya. Yung friend namin, nakabatch namin, natawagan na, may breakdown na ng claim nila, pero wala pa silang code. So magkakaiba. Ngayon, ang
Ang isa sa mga isi-share ko na rin sa inyo, 21 to 28 days ang approval nila sa EI dito. Ang kailangan mo lang i-reach is at least, para safe ka na, no? Nasa at least 500 hours yung nagawa mo. Para kahit pa paano, meron kang makuha sa EI. So ako, nakakuha ako ng 1,000 plus hours. Kung may consider or mariresolve yung quit ko from the previous job, so makakakuha ako ng max. Sabihin na natin 1,200 or 1,100 by week po yun. So yun na lang yung iniintay namin para makaklaim kami yung tawag sa amin ng agent kung approve na or hindi pa. Para at least kahit pa paano malaman namin kung magkano yung breakdown ng claim namin. Hindi pa talaga kami totally approved. Naghihintay na lang kami ng approval. So nung 20 kami nag-apply, nakakuha kami nung after a week ng code. Ngayon naghihintay na lang kami ng call para malaman namin yung approval and then malaman namin yung breakdown ng claim namin. So by next week hopefully magkaroon na ako ng result dahil nga ilang araw na rin. So 20 hanggang 20 hanggang sa next month. So 17, November 17, malalaman na namin kung approve kami. So yun lang for now, i-update ko kayo. So yung mga nanonood dyan yung mga nanonood sa YouTube, sa Facebook, na maraming naapektuhan ng changes ngayon dito sa Canada dahil nga sa paghihigpit nila. Lagi na lang natin tandaan na kapag gumigising pa tayo sa umaga at nandito tayo sa Canada, meron pa rin tayong pag-asa. So huwag tayong mawala ng pag-asa, huwag tayong magpa-apekto dyan sa mga napapanood natin. May sarili tayong mga landas, meron tayong kanya-kanyang destiny kung saan talaga tayo. Katulad namin, yung last year na dinanas namin sa Alberta nung naubusan na kami ng status. Halos maubusan kami ng status. Sobrang nakaka-stress po yun. Tapos sinasabayan pa ninyo mga basher kayo. Well, okay lang. Wala namang problema sa akin yun. Na-immune na ako sa inyo. Kaya ngayon mapapansin nyo sumasagot na ako sa mga basher na yan. Okay lang po. Tuloy lang natin. Tuloy natin. So this time, dahil nga sa paghihigpit nila, ine-expect namin yung announcement ni PM na magkakaroon ng magbabawas pa from 2 to 3 weeks. 2 to 3 weeks from now. So hindi natin alam, lalo na ako, naka-implied pa ako. Sa sobrang tagal ng hindi natin alam kung ano talaga yung magiging result ng paghihintay ko or sa aming mga bagong i-apply na LMIA dito sa Atlantic area. Di namin alam. I'm sure maaapektuhan din kami syempre. Dahil kahit ano pa man ang sabihin namin, sasabihin nyo rin naman, temporary lang kami. So that's it for now. And again, maraming salamat po sa lahat ng mga nanonood, sa patuloy na sumusubaybay sa buhay ng mga temporary dito sa Canada. Maraming salamat sa inyo. Kung hindi ka pa nag-subscribe, mag-subscribe ka na dahil malaking tulong sa amin yan. And please don't skip the ads. Thank you and mabuhay kayong lahat.